Sa likod ng bundok ng Santa Lucia, may isang abandonadong bahay na matagal nang pinaniniwalaang isinumpa. Ang mga taong nagtatangkang pumasok roon, hindi na muling nakakabalik at nakikita pa. Aaminin ko, isa ako sa mga walang paniniwala sa kababalaghan. Wala sa bokabularyo ko ang salitang multo. Pero isang araw, napilitan akong maniwala. Ngunit huli na ang lahat. Ako si Eric, isang freelance photographer. Isang gabi, may naantasan akong kuhanan ng larawan. Ang luma at iniiwasang bahay sa Santa Lucia. Sabi ng client, pang feature daw sa isang paranormal vlog. Pagdating ko roon, tahimik ang paligid. Kahit huni ng kuliglig, wala. Kahit ihip ng hangin, tila takot pumasok sa lugar na yun. Humawak ako ng flashlight, binuksan ang camera at pumasok sa loob. Sa unang palapag, puro alikabok at mga sirang kasangkapan. May mga larawang punit na nakakalat sa sahig. Karamihan, litrato ng isang batang lalaki. Pero kakaiba, lahat ng larawan, wala siyang muka. Puro blanco. Parang binura ng hindi kilalang puwersa. Habang kinukunan ko ng litrato ang paligid, biglang namatay ang flashlight ko. Pero ilang segundo lang naman yun. Ngunit pagbalik ng liwanag, may nakatayo na sa dulo ng pasilyo. Maliit ang katawan, walang damit, at wala ring muka. Akala ko, guni-guni lang. Tumakbo ako palabas pero bumigat ang mga paa ko. Parang may humawak sa mga binti ko. Malamig at basa. Pagtingin ko sa sahig, may mga marka ng paa ng bata. Lumingon ako. Wala na ang bata. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Kumuha pa ako ng mga litrato pero sa bawat kuha, kahit walang tao sa frame, ay may mga hugis ng bata. Lagi siyang naroon sa salamin sa bintana, sa may cabinet, hanggang sa narinig ko ang tinig. Bulong, pero malapit. Bakit mo ako pinapasok? Lumamig ang paligid. Umikot ang paningin ko. Nahilo at nawalan ako ng malay. Huling nakita ng mata ko, isang batang nakatayo sa itaas ng hagdanan na walang muka. Nagising akong wala sa bahay. Nasa gilid ako ng gubat. Basang-basa. Nangangatog at may sugat sa braso na parang kinalmot. Ngunit sa pagbalik ko sa syudad, mas lumala ang lahat. Lahat ng salamin sa bahay, tinatakpan ko na. Kasi sa bawat pagtingin ko, hindi ko na nakikita ang sarili ko. Isa lang ang naroroon, ang batang walang muka. At kahit tulog ako, naririnig ko ang kanyang mga yabag. At kahit hindi ko siya tinitingnan, alam kong nasa likod ko lang siya. Sa bawat hakbang ko, may maliit na yabag na sumusunod. Isang gabi, nagsulat ako ng kwento. Itong kwentong to, para ipasa sa simbahan. Sabi ng pari, baka raw matahimik ang kaluluwa kung ikukwento ko ito. Kaya kung pinapakinggan mo ito ngayon, tandaan mo, huwag mong titingnan ang likod mo habang pinapakinggan mo to. Dahil kung may malamig kang naramdaman o may aninong gumalaw sa gilid ng mata mo, baka hindi na akong sinusundan niya. Baka ikaw na.